Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Hi! Ito po si Imelda Papin. Lagi kayong makinig sa Margo TV Philippines. At syempre po sa Facebook page and YouTube channel. Again, this is Imelda Papin. Thank you! Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At muli, tayo po ay sumasahing papawid dito po sa ating programa sa Margo TV Philippines. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Tayo po ay magsasama-sama sa kalahating oras nating balitaan at talakayan sa mga importanteng issue ngayong pong araw na ito ng Biyernes. It's Friday. Yung mga taga-opisina ng gobyerno natin, maya-maya, wala na naman kayo, ha? Bueno, ngayon po ay araw ng Biyernes at siyempre, marami po tayong isyong pag-uusapan ngayon. Lalo na po yung issue po kay dating COMELEC Chairman Andy Bautista na sinampahan po ng kaso sa Estados Unidos. Pero bago po yan at iba pa mga importanteng issue, balikan ko lang po yung ating pinag-usapan kahapon. Yung hinggil po sa sinisingil o binabayarang BIR registration ng mga kandidatong tumatakbo po sa barangay election ngayon pong darating na Oktubre. Naging issue po kasi sa buong Bulacan, lalo na po diyan sa San Jose del Monte, ang obligadong pagbabayad po ng halagang 630 pesos kada kandidato at ito ay kinwestiyon po ng ilang mga, hindi lang ilan, kundi marami pong kumwestiyon ng mga tumatakbo at nakarating po sa atin yung issue na ito. At habang kumukuha po tayo ng contact, ng impormasyon sa BIR, hindi po tayo nakaka-contact. Pero kahapon po ay lumabas yung advisory ng Commission on Election na naglilinaw po, nagbibigay klaro dito po sa issue na to. Pagkat ang kinu-question po, ano ang basihan ng Bureau of Internal Revenue sa pagkolekta po ng babayadang registration ng bawat kandidato. Ito po pala sa ating pong pagre-research, ang pinagbasehan po yung Revenue Memorandum Order number 7-205 na ito ay nakapalaman din doon sa Revenue Memorandum Circular number 22-2022. Ano po itong memorandum circular na ito ng BIR? Ito ay applicable po doon sa nakaraang eleksyon noong 2022. Na lahat talagang kandidato inobliga po na mag-file ng registration at magbayad ng halaga na itinakda po ng BIR ang bawat kandidato. So, nagkaroon po ng kalituhan pagkat bakit ngayong barangay election ganun din. So, yun po ang naging ng BIR yata, naging pinagbasehan. At nagkaroon po ito ng issue, hindi lamang pala sa San Jose del Monte, Bulacan, kundi maging doon sa Cebu, na may kapareho ding naging requirement ng BIR sa lahat ng mga tumatakbo. Ngayon, kaugnay po nito, nagpalabas po ng advisory ang Commission on Election at nakita po natin doon sa advisory. Ang sabi po ng COMELEC tungkol sa BIR registration ng mga kandidato, ito daw pong registration with the BIR and payment of the corresponding registration fee are not required.
hindi po nila nire-require ang mga nagsampa ng Certificate of Candidacy at ito daw po ay hindi prerequisite para sa isang kandidato, ano? So, nag-remind po ang COMELEC na time and again ang Supreme Court has pronounced that no property or financial requirement shall be imposed as qualification for candidates. Ngayon po yan na SK election, barangay election. So, requiring candidates to pay a registration fee with the BIR with a concomitant penalty for non-compliance is tantamount to imposition of a financial requirement for running for a public office. So, malinaw po na ang ginamit na sangkalan ng BIR sa mga nakikinig po sa atin diyan sa Bulacan at siguro maging diyan po sa Cebu pagkat naging pareho po ang sitwasyon ay ang Revenue Memo Circular number 22-2022 which provides tax compliance reminder for May 9, 2022 national and local elections lamang. Hindi po kasali yung sa barangay election. So dapat po maging malinaw na po ito at matuldukan na po itong issue. Ano? Ang problema na lang ngayon siguro, paano daw yung nakabayad na ano yun, i-reimburse, ibabalik? Ang isa pang problema na nakuha po natin, meron pala mga nagpalakad lang ng mga kandidato. Ngayon, ang babayaran po sa BIR ay 530 pero nagbigay sila ng 1,000 dahil siyempre pamasahe nga naman nung naglakad. O baka may nagbigay na sobra pa. Pagkat ayaw na nilang maabala. So, wala na siguro yun. Huwag niyo nang asahan. Huwag niyo na pong asahan na yan makakabalik pa sa inyo pagkat naibayad na. Pero yung mga nagbayad naman, siyempre, religiously, sila ay gusto nilang mag-comply kung talagang requirement. Pero ang problema, ito na po, malinaw sa advisory ng COMELEC na hindi na po kailangan pagkat yung pinagbasehan ay yung Memorandum Circular 22-2022 ay para lamang doon sa election noong pong local and national elections ng May 2022. Okay, so sana po matuldukan na yan at yung mga nakapagbayad na, hayaan nyo na yun. Mahirap nang bawiin yun, ay bayad na pag sa gobyerno ka nagbayad, bago makabalik sa iyo kung kailangan ibalik, talagang hahaba pa ng proseso. Bueno, sa iba po nating mga impormasyon, mga balita, ang sabi po ni mismong Seneda Chief Arsenio Balisacan, ang personal na magre-recommenda po kay Pangulong Marcos na iba na ang operasyon ng POGO sa bansa. Na-mention po natin kahapon sa ating programa itong tungkol po sa POGO na mukhang pahihintoy na medyo bibigyan po yata ng plaso hanggang 3 buwan para totally ma-stop na po itong operasyon ng POGO. So maraming medyo maapektuhan dito pero ayon po kay Secretary Balikasan, mas importante daw po na i-promote ang mga negosyo na nagsusuporta sa moral and social development. Tama naman, pagkat itong POGO, wala namang moral and social lesson na pwedeng ibigay sa atin, kundi ang POGO ay nauugnay po sa mga krimen at iba pang mga issue. So, para sa atin, okay lang mas mahal daw po yung nagiging social cost, yung naiidulot nito sa ating sosyudad. Itong negosyong ito, kumpara po sa revenues na naibibigay ng POGO. Yung mga negosyo na may ini-offer may ini-offer na mga serbisyo at goods, kaysa dito na anong i-offer nito, sugal. Ang sugal, alam natin, wala namang magandang idudulot sa atin yan. So para po sa NEDA, ang benepisyo daw po in terms of revenue ay mas mainam pa yung mga negosyo na may mas magandang maiging bunga para po sa atin. At mas mainam pa raw ay mang-engganyo ng mga namumuhunan o mamumuhunan po sa ating bansa na lehitimo, good investments
at quality investments. So ngayon nyo lang naisip yan sa haba ng panahon na nag-operate ang Pogo. Pero may isa lamang mataas na opisyal daw ang nakikinabang. Ewan ko, siguro intriga lang naman yan. Kung totoo hindi po natin alam. Isang mataas na opisyal daw po na ating pamahalaan ang mas nakikinabang dito sa Pogo. Parang godfather daw ng Pogo. Hindi ko alam kung sino yun Sino kaya yun? At idinagdag pa po ng NEDA chief na ang mga investments o pamumuhunan ay dapat nagpo-produce ng magandang bunga para po sa ating community at hindi po yaong nagpo-promote ng negatibong externalities sa ating pong society gaya di umano ng krimen at iba pang mga kaparehong mga issue. So, ayan po ang latest natin diyan sa issue ng Pogo. At kung ano daw ang mawawalang revenue mula sa Pogo ay maaari din naman makuha sa ibang negosyo. Tama naman, Huwag nating iasa sa Pogo ang mataas na revenue nakukolekta. Huwag nating iasa diyan pagkat tingnan po natin doon sa bansang Indonesia o maging sa Thailand at sa iba pang mga bansa na nakapaikot dito po sa Pilipinas, hindi sila nagdidepende sa negosyo na gaya ng Pogo. In fact, ayaw nga nilang papasukin sa kanilang bansa ang operasyon po ng Pogo. Okay, so with Pogo or not, okay lang. Okay lang tayo kahit wala pong Pogo. Mamugo na lang tayo, mag-alaga tayo ng pugo. Mas magandang alagaan yung pugo. Mas magandang alagaan yung pugo kaysa dito sa operasyon ng Pogo. Pagkat yung pugo, kahit maliliit ang itlog niyan, napakasarap napakasarap sa mga soup, paborito yan ni itong aking kaibigan si Colonel Yuri Pisigan. Bisita natin dito ngayon sa ating studio. Bueno, dito po tayo sa issue kay dating COMELEC Chairman Andy Bautista. Naging controversial po ito si Andy Bautista pagkat yung kanyang mismong may bahay siya yung nagsiwalat sa mga sinasabing ill-gotten wealth, nakaw na yaman nito pong si Andy Bautista. Ngayon, si dating COMELEC Chairman Andres Bautista po ay naharap ngayon sa mas malaking iskandalo o sakit ng ulo matapos na ilabas po ng US Department of Homeland Security. Ang Department of Homeland Security parang ito po yung counterpart ng ating NICA. O CIA, yung NICA. So, ito pong Homeland Security, ito nakabantay pagdating sa transaksyon sa mga pera ng Estados Unidos. At ang sabi po ng US Department of Homeland Security, si Bautista daw po ay tumanggap ng bribe money, ng lagay. At ito ay mula o ibinigay ng top executive ng di pa naman pinapangalanan pong Paul Technology Company para sa eleksyon noong 2016. So, dito po nagsimula. At kinasuhan na daw po ng US government si Bautista sa kasong money laundering at conspiracy matapos na harangin ng kanyang estranged wife, yung pong kanyang asawa na si Patricia Paz Bautista. Ang di umano'y ill-gotten wealth nito na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso lamang naman. Kunti lang naman, 1 bilyon lamang naman na piso. At kung i-convert natin yan, yung 1 bilyong piso, i-convert natin sa US dollar, ito ay nasa lang naman, 17.17 million US dollar. So, napakalaking pera pala ng, kung totoo ito, napakalaking pera ng nakulimbat ni Andy Bautista. At ang di umano'y maanumalyang transaksyon ni Bautista ay may relasyon po sa presidential election noong 2016. Ito na, naalaala ko tuloy si
yung aking kaibigan na abogado na talagang hanggang ngayon nakikilaban sa anomalya ng Smartmatic. Smartmatic. Ang Homeland Security Investigation ng US Department ay nagsampa na po ng kaso laban kay Bautista sa US District Court sa Southern District ng Florida dito pong nakaraang araw ng Lunes, September 18. At ang sabi pa, si Bautista daw po di umano ay tumanggap ng lagay mula sa mataas na opisyal ng Pole Technology Company. Hindi po sinabi pa kung anong pangalan talaga ng kumpanya. Kapalit po ng tulong na makakuha po ng multi-million dollar election contracts dito sa Pilipinas. Nako, talaga naman Ang affidavit ay nagsasabi rin po na ang top executives na ito ay nag-laundered ng pera sa pamagitan ng US accounts at iba't ibang overseas bank accounts ng isang Taiwan-based company upang ma-operationalize ang bribery scheme. Naku, talagang Ang kontrata po naaabutin sa 199 million US dollar, pati na ang arkila sa vote counting machine. Yung pong ginamit natin na vote counting machine. Hindi natin alam kung tama yung pagkakabilang. At serbisyo na may kinalaman po sa transmission, ito na, sa transmission ng resulta ng eleksyon. Ang Homeland Security Investigation po ay naglunsad ng investigasyon ng matapos po na abisuhan ng asawa ni Bautista ang NBI o National Bureau of Investigation hinggil sa di umano'y ill-gotten wealth ng kanyang asawa. Kung inyo pong maalaala, ito'y naging kontrobersyal bago pa man tumakas pa punta po sa ibang bansa. Ito pong si paring Andy. At matatandaan po ang Smartmatic, ang nagbigay sa COMELEC ng poll machines at teknolohiyang ginamit mula pa noong 2010 national election. Baka ito ng Smartmatic, ayaw lang nilang pangalanan. Bakit ayaw pang pangalanan ng Homeland Security? Itong sinasabi nilang Pole Technology Company, wala namang ibang pumasok sa atin, Smartmatic baka ito na Smartmatic. Ngayon, ito ang medyo nakaka-intrigang parte dito sa balita pong ito. Ito'y 100% kung titingnan po ninyo sa website, 100% na pribadong pag-aari at wala pong koneksyon sa mga political parties o kaya grupo man dito po sa ating bansa. Ayon po yan sa website ng Smartmatic. At wala pang pahayag po tungkol dito. Hindi pa nila nakukunan ng pahayag si dating COMELEC Chairman Bautista at maging ang Smartmatic man. Pero kahapon, nag-react na po itong si dating Commissioner Christian Lim, yung isa po sa mga commissioner ng COMELEC natin noon. Nagretiro na ito wala na ito sa position ngayon. Nagsabi na di niya daw po alam yung transaksyon ni Bautista sa Smartmatic at iba pa mga suppliers. Nako, ikaw ba naman maniniwala na hindi niya alam? Commissioner siya ng COMELEC, hindi niya alam yung transaksyon sa Smartmatic ni Bautista. Kanya pong sinabi na di siya gaanong nag-participate sa steering committee. Meron pong steering committee ang COMELEC tungkol po diyan sa Smartmatic. Hindi daw po siya masyadong nag-participate sa steering committee meeting. Ito'y maniniwala ka ba pagkat siya po ang namumuno ng steering committee. Siya ang chairman ng steering committee ng COMELEC tapos hindi mo alam. At yan po ang sinabi niya. Hindi niya daw alam. Ibig sabihin, siya ang main commissioner na direktang nangasiwa dito sa particular na election exercise tapos hindi mo alam. Medyo nakakaduda na hindi mo alam. At sa kasulukuyan na kaso pong kinakaharap ni Bautista, di ba pang mga sangkot mula sa kumpanya na nakabase po sa UK
sa United Kingdom. Kinilala na po ang mga ito, ngunit di pa rin pinapangalanan. Ito pong Taiwan-based company ay sinasabing pinadala ang bribe payments sa bank account ni Bautista sa ngalang po na Bauman sa Singapore, na lumagpas po ito, nakalusot po ito sa US financial system. At ang mga payments na ito di umano ay ipinadala kay Bautista na kunyari ay nag-loan sa Bauman, ang kumpanyang nasa labas po ng ating bansa, na andun po sa Singapore. Sino po si Andres Bautista? Si Andres Bautista, ito ay piniling mamuno sa COMELEC ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya po ang inilagay ni Pangulong noong dating Pangulong Benigno Aquino Jr., III, sa ating pong COMELEC. At ito po nung siya ay election chief, siya po ay COMELEC chairman, marami itong mga proposal na pinuna po ng kapwa niya mga COMELEC, kapwa niya kasamahan sa COMELEC, gaya ng planong gumasta ng 26.55 million para po sa uniforme ng mga election inspectors at ang pagsasagawa din ng canvassing of votes sa Manila Hotel. Kinontra po ito ng halos lahat ng mga komisyonado ng Commission on Election. At ito naman, si Lim. Sino naman ito? Si dating Commissioner Christian Lim. Nung siya po ay umalis na sa COMELEC, siya na po ay official ng tagapagsalita ng Smartmatic. O biro mo, Matic. Kinuha siya ng Smartmatic nung siya ay magretiro. Tapos hindi niya alam na may transaksyon palang ganito si dating Commissioner Andy Bautista. Kami naman ay nagdududa lamang, at pag sinabi mong duda, pwedeng totoo, pwedeng hindi. At kami naman nagtatanong din lamang, totoo ba, maniniwala ba kayo na hindi niya ito alam? Ewan ko, baka si DJ nakakaalam. Alam mo ba to, DJ? Bueno po, patuloy po tayo sa ating programa, at marami pa po tayong mga issue, mga balita na nais po nating pag-usapan. At siguro pag-usapan din natin yung pong nangyari po diyan sa airport natin, sa ating pong paliparan. Ito ako'y nalulungkot. Pero nakakahiya po ang insidente na nangyari po dito sa ating paliparan kamakailan lamang, na kinakasangkutan po ng isang babaeng security personnel ng OTS, o kaya Office of the Transport Security, na nahuli po sa video sa pagnanakaw ng pera halagang $300 US sa isa pong papaalis na turista. Nung nagkakaanuhan na, syempre nag-report yung biktima, tumalikod po yung security personnel dahil nakita niya na may camera. Tumalikod, isinubo niya yung pera. At para wala siguro makitang ebidensya, lulunukin niya yung pera. Pagharap niya, may camera uli doon sa... ang airport, alam naman nila yan. Nakalat po ang CCTV camera diyan. Kaya nga po yung mga natin, yung mga pasahero natin o mga pumupunta diyan po sa airport, talagang maingat po sila pagkat alam nila na nakapalibot po diyan ang CCTV camera. Bakit hindi po sila nag-iingat? Ngayon, labis pong kahihiyan ang dulot nito, hindi lamang po sa sarili nitong involved na security personnel at sa kanyang pamilya, kundi pati po sa buong bansa. Sira po ng imahen po ng ating bansa na yung mga papaalis may baon pong ganitong hindi magandang eksperyensya. Karamihan pating nabibiktima yung mga papaalis na. Siyempre, pag papaalis na, wala na po silang time na magreklamo. At siyempre, yung abala pa. So, merong isang insidente pa nga dyan nung makitang na sa CCTV, ibinalik niya yung pera
na kinuha niya. Pagkat yung po sa mga final security check, yung pong nagche-check na ng mga bag, halimbawa yung ano mo, handbag o shoulder bag, doon po nakana ano. So sa pagkakataon po na may ganitong mga insidente, ay nagkakaroon po ng masamang impresyon na ganito ba talaga ang ating pong bansa o kaya ang ating paliparan. Nako, hindi po maganda. I love the Philippines. Tanggal na po sa trabaho ang itong sangkot ditong security personnel at nahaharap pa po siya sa kaso. So ako sabi ko nga, kawawa naman yung personnel na ito, pagkat pwede nating isipin na nagawa niya yon dahil siguro maliit ang sweldo. Mababa po ang sweldo ng ating pong mga nasa babang mga manggagawa. Pero hindi po natin pwedeng gamitin na excuse o dahilan yon na mababa ang ating sweldo, pagkat marami namang, halos lahat naman mababa ang sweldo natin mababa pa ang sweldo ng ating mga manggagawa. Kung ganun lagi ang magiging dahilan, baka lahat gumawa ng hindi maganda yan. Pero hindi naman po medyo ito sabihin natin isolated cases at ang problema lang dito po sa ating pong mga paliparan, napakarami pong tukso kaya nga tama yung kanta ni Imelda Papin o tukso, layuan mo ako. Marami pong tukso. Yung temptation, napakarami po diyan. Pagkat siyempre, ang iba naman kasi hindi na sa kahirapan kundi sa luho na. Kaya po nakakaisip ng ganyan. Luho na itong mga transport security personnel natin, sa tingin ko, maganda naman ang sweldo nila. Maganda naman ang benepisyo na binibigay po pagkat ang taas nga ng hiningin budget ng DOTR. Sila yata ang may pinakamataas yung ating pong DOTR. So hindi naman siguro mababa ang sweldo o baka sa luho o kaya yung talagang tukso kung minsan hindi po tayo makakaiwas sa tukso. Siyempre tayo tao lamang. Pero kung tayo patutukso, tingnan po natin yung implikasyon. Tayo lang bang apektado o baka naman apektado po ang buong bansa? Yun po dapat ang iniisip natin. At siyempre, ang kailangan siguro magkakaroon din ng regular na dialogue, yung mga information dissemination sa ating pong mga empleyado na ganito ang dapat o ganito ang mga hindi dapat. So, marami tayong mga dapat pa sigurong mga hakbangin na gawin upang maiwasan na po ang ganitong mga insidente. At yung pong mga ganitong sitwasyon, meron namang nabibigyan po ng malawak na publisidad ito po mga ganitong mga insidente. At marami din man tayong nababalitaan na kunyari yung janitor o kaya ordinaryong manggagawa sa paliparan o sa ibang mga ahensya na nakakapulot po ng mga naiiwang mga gamit na may lamang mga malalaking pera, mga malalaking halaga. At ito naman ibinabalik nila. So marami naman ganon. Pero pag nabalitang ganon, parang yung iba hindi interesado. Hindi nila binibigyan ng mas malawak na impormasyon o sa mga balita. Hindi masyadong pinapansin. Pero pag mga ganito, talagang napapansin na masyado at binibigyan po ng mas malaking publisidad yung mga maling gawi. Pero tingnan din natin yung mga kababayan natin na talagang honest at sila ay talagang tumutupad sa kanilang tungkulin. So pag mali, walang katapusan, pinag-uusapan yan. Tingnan niyo po yung nangyari doon sa road rage incident, yung si Wilfredo Gonzales, bugbog sarado na yung mama, pinag-uusapan pa rin. Ganito yon. So, pero yung isang mama na may natulungan sa kalsada, wala lang. That's life. Wala po tayong magagawa. Ganon po ang sitwasyon. Bueno, wala na tayong oras DJ at tayo po ay nagpapasalamat muli sa inyo pong
pakikinig at panonood. Huwag niyo pong kalilimutan, i-like, i-share po yung ating programa sa Margo TV Philippines, sa ating pong Facebook page. At huwag pong kalilimutan i-subscribe. Nabubulol naman. Huwag pong kalilimutan i-subscribe po ang ating programa sa ating YouTube channel. At syempre, naarayan po tayo sa ating TikTok at ating Twitter accounts. So, bueno, maraming salamat pong muli at ito pong muli ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Babalik po tayo mamaya sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. Maraming salamat po at isang magandang umaga sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.